welcome back to my YouTube channel, mga Rebetero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ano nga ba yung dapat ipakain sa ating mga alaga rabbit sa panahon ng tag-init. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto matuto sa pag-aalaga rabbit, please subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Marvin Pagapong, Billy John Dumulot, Ferdinand Nalzaro from Puerto Princesa City, Palawan, Zadik Abejero, Aguirre Paulo from Sorsogon City. So ayan, mga Rebetero, i-discuss na natin ano nga ba yung dapat natin pakain o ano nga ba yung alternatibong ipapakain natin sa ating mga alaga rabbit sa panahon ng tag-init. So ayan, mga Rebetero, panahon na naman ng tag-init pero umuulan-ulan rin. Pero ano nga ba yung dapat natin ipakain sa ating mga alaga rabbit? Kung nakikita nyo, halos nag-pure pellets lang ako nitong mga nakarang araw dahil na ulan. Kasi hindi po pwede pakain yung mga damo na nabasa ng ulan. And i-discuss natin kung bakit ito bawal, ano nga ba yung masamang epekto sa ating mga alagang rabbit, and ano ba yung mga effects kung magpapakain tayo ng ibang alternative sa kanila. So yung mga Rebetero, ito yung mga rabbit natin. Kung makikita nyo, medyo parang hindi sila masigla. Kasi nga hindi natin napapakain ng damo nitong mga nakaraang araw dahil sa panahon na ulan, init, ulan, init, ulan. So yun, kumakain na nga ating mga alagang rabbit. Init, ulan, napakapangit ng panahon ngayon, mga Rebetero. May kita napakalinis ng kanilang kainan at walang natirang damo. So yun, kasi nagpapakain lang ng mga alternatibo ngayon sa panahon ng tag-init. So yun, mga Rebetero, ito yung ating lagayan ng damo. Eh, hindi papakita ko sa inyo anong damo nga ba yung pinapakain natin ngayon sa ating mga alagang rabbit. Kasi may mga bawal pang damoy pakain ngayon eh. Ayan. So mga Rebetero, kung pagkatapos ng tag-ulan or umulan yung panahon, bawal tayong magpakain ng mga damong bagong tubo or yung katutubo pa lang na damo. Kung yung nakita natin sariwang-sariwa pero hindi maganda sa ating mga alagang rabbit, yung bagong tubo na mga damo. So example nito, itong mga damo na to, bagong tubo pa ito ng tag-ulan, hindi pa magandang ipakain. So after siguro mga 1 or 2 weeks after nung malakas na ulan, saka lang natin pwedeng ipakain itong mga damong yan. Alam nyo kung bakit? Kasi mga Rebetero, may tinatawag tayong protein overload. Napakataas ng protein po ng damo kapag ang panahon ay bagong tubo ito. And yung bagong tubong mga damo ay pwedeng mag-cause po ng bloat sa ating mga alagang rabbit. So ayan, huwag tayo magpapakain ng mga bagong tubo na damo. And pangalawa, bawal din tayo magpakain ng mga damong basa. Kasi pag basa yung damo, doon magkakaroon ng parasitic infestation or magkakaroon ng bulati yung ating mga alagang rabbit. So ito nga lang, hey, ibig sabihin yung mga pinatuyong damo lang yung pinapakain ko ngayon. And maghintay ako ng 1 or 2 weeks before ko pwedeng ipakain na itong mga damong bagong tubo. Kasi wala pang isang buwan nung umulan. Wala pang isang linggo. So ito, nagtsatsaga lang tayo ngayon sa mga tuyong damo. Kung makikita nyo yung kakainin pa rin nila yan. So ito tuyo, napakainit dito sa pwesto na to, walang mga nakaharang. Hindi papakita ko sa inyo. Medyo ayaw nga ng rabbit to and mas mababa ito sa nutritional value, pero mas safe naman ito pakain kaysa dun sa mga sinabi ko kanina. And pwede rin tayo mag-alternative ng dahon ng mangga, dahon ng saging, dahon ng madre de agua, at mga iba't iba pang dahon tulad ng malunggay, kasi yon hindi natatalsikan ng ulan kapag ito ay umuulan, and pwedeng ipakain yon kahit umuulan. Kasi ayun pa, meron pang dahon ng doon ng kamoting kahoy, pwede rin ipakain, pero hindi ko recommended yung mga sinabi ko ng pang maramihan, hanggat mari grass talaga. So ayan, kung nakikita nyo yung tuyong damo, yung ipapakain natin. For the sake of this video lang, ikukan lang natin to, papakita ko lang sa inyo kung paano yung demonstration ng pagpapakain natin. Kasi mahirap talaga magpakain ng mga basang damo or yung bagong tubong damo. Kasi nga may protein overload na tinatawag. Kumbaga, pwede mag-cause ng bloat sa rabbit po yung
bagong fresh na damo talaga. As in, katutubo pa lang katulad nito mga rabitero. Kung makikita nyo, hindi pa po kulay green, halos yung dahon is kulay ano pa lang siya, yellow. So ibig sabihin yung bagong tubo masyadong mataas sa nutrient. Ang magandang ipakain kung gusto nyo is yung medyo ano yung sa spring niya, yung mga nagkakaroon ng tumutubo yung bulaklak ng mga halaman. Doon talaga mataas ang nutritional value ng halaman. Pero yung panahon ngayon, dry season nga sa Philippines, alam naman natin. Pero kahit dry season, may mga bagyo. Pero ito lang muna yung pinapakain ko sa aking mga alagang rabbit. So ayun, makikita nyo yung tinatawag na hay grasses. Kasi nga ay pinatuyo. And ayan, papakita natin sa inyo. At ipapakain natin sa ating mga alaga rabbit. So ito gusto nga nila kainin. Pero hindi ito masyadong palatable. Ibig sabihin ay hindi po nila masyadong gustong kainin yung mga ganito. Pero kung nakikita nyo, ayan, kung makikita nyo, ay nandyan na po sila and gusto na nilang itong kainin. Kumbaga ito, ayan, nakita nyo, may nalagay doon, kinakain na nila agad. Mabilis lang nila kainin yan. Ito, bigyan natin sa ating Pure Feed Californian. So ayan, mga ilang araw rin halos hindi ko nabibigyan kasi ng damo ito. And kung makikita nyo, hindi niya masyadong gusto, pero kakainin niya rin yan. Ayun, kinakain na niya mga karibetero. Ito rin yung magandang ibigay pag nag-nest box tayo sa ating mga alaga rabbit. Kung ayun, kinain niya yung green. Ewan ko kung kakainin niya yung mga brown. Pero ayan lang kasing alternative natin pwedeng ibigay ngayon. At saka yung mga dahon ng saging, dahon ng mangga. At hanggat maaari talaga ayoko nagpapakain rin ng ganito kasi hindi rin nila masyadong gusto. May papakita ko sa inyo, pakainin ng ating mga kits itong hay or yung pinatuyong damo. Ayan, gustong-gusto na nila, inaamoy na nila, and nakita na nga nila. At ayan, tingin natin kung kakainin nila. So yung maribitero, kinakain nila pero hindi nila ito masyado gusto. Kasi nga, ayun nga, mababa yung nutritional value and syempre tuyo nga. Pero mas maganda ito kaysa magtai yung ating mga alagang rabbit. As alternative lang ito. Kasi mas gusto talaga nila yung grass na green and maraming nutritional value. Kinakain nga nila pero halos hindi nila gusto. Napipilitan lang sila kasi kailangan nila ng fiber sa kanilang katawan. Nagtsatsaga lang tayo talaga sa mga ganitong damo. Pero after naman ng 1 week or next week, siguro sa Biyernes, pwede na tayo magpakain ng mga damo na tumubo na. So ayun, kinakain nila. Hindi nila masyado talaga gusto. Pag nagbibigay ka talaga ng mga damo na tuyo, hindi talaga nila gusto yung kainin. So pero pag nagutom yung mga yan, ang dami pa kasi ng pellets nila, kaya hindi pa masyadong gusto yung pagkain na yan. Ayun, nakikita niya, kinakain na nila. Ayun, kinakain niya. And medyo mapili lang ngayon. Wala rin tayong magagawa dahil ganyan yung panahon ngayon. So ayun mga rabitero, ganito yung pinapakain ko sa aking mga alaga rabbit pag panahon ng tag-init. So kung hanggang dito na ating video, meron kayong katanungan, suggestion, or medyo baka naguguluhan pa kayo sa aking explanation, please comment down below mga rabitero at sasagutin natin. And also don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. So ayun mga rabitero, kung nakikita nyo, halos hindi nila kinain kasi busog pa po sila dahil napakarami pang pellets na natira. Pero yung Pure Feed California natin na isa doon ay mukhang kinakain naman niya yung binigay natin. So check natin. Ayun nga, kinakain niya. Ayun, kinakain niya. And no choice lang kasi yan lang yung available sa ating rabbitan ngayong panahon ng tag-init. So salamat sa pakikinig and happy rabbit farming sa bawat sa ating mga rabitero.